Paano kung magkaibigan kami tapos pumunta kami sa isang bahay, tapos babalik na kami, nagpahulog siya sa malaking butas. Pag-uwi ko nahulog din ako sa butas pero may tubig. Ang kaibigan sa panaginip ay maaaring sumisimbolo ng tiwala, kasama, o relasyon na mahalaga sa iyo. Ang bahay sa panaginip ay simbolo ng kaligtasan at kaginhawaan. Kumakatawan din sa estado ng iyong pag-iisip at nararamdaman. Kaya ang pagpunta nyo sa isang bahay ay maaring nakakaramdam ka ng takot o pangamba kaya kinakailangan mo ng tao, bagay o sitwasyon na magbibigay sa iyo ng peace of mind. Ang salitang, babalik na kami, maaring isang desisyon na mag-take ng risk para sa isang opportunity. Kung nagpahulog ang iyong kaibigan, o sinadya niyang mahulog, ito ay nagpapakita na handa niyang harapin anumang hadlang para sa inyong goal o pangarap. Ang butas ay maaaring sumisimbolo ng isang bagay na nawawala, hadlang, o kakulangan. Ang pagkahulog sa butas ay maaaring nagpapakita ng pakiramdam na natrap o natatakot sa isang sitwasyon. Ang malaking butas ay maaaring sumisimbolo sa isang sitwasyon sa buhay mo na hindi mo kayang kontrolin. Kung naunang nahulog ang kaibigan mo sa butas na tila aksidente, maaaring kumakatawan sa isang taong naapektuhan ng isang sitwasyon, at nang ikaw naman ang nahulog ay maaaring nangangahulugan na natatakot kang mangyari rin ito sa iyo. Halimbawa, parang sa trabaho. Naunang na-lay off ang kaibigan mo, tapos natatakot kang ikaw na ang kasunod. Kung sa panaginip ay hindi ka natakot matapos mahulog, maaaring nagpapahiwatig ito na nagtitiwala ka sa iyong kaibigan, lalo na kung sa panaginip ay nagpahulog siya o sinadya niyang gawin iyon. Ibig sabihin nun na kahit anong hirap ng sitwasyon ay mapagtatagumpayan nyo ito ng magkasama. Makukuha nyo ang inyong goal. Ang tubig naman ay sumisimbolo ng emosyon. Kung malinaw ang tubig, maaaring nagpapahiwatig ito ng kalinawan, kaligayahan o kapayapaan. Kung madumi o malabo, maaaring ito'y takot o gulo sa iyong emosyon.